Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Welcome po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Kung saan meron po tayong isang oras para sa ating balitaan, talakayan at serbisyong bayan. Sabay-sabay po tayo napapakinggan sa 104.5 radyo natin Brooks Point, gayon din po sa 89.5 Radio Bandera Philippines, at sa bayan din po tayong live na napapanood sa aming FB page, ang Municipal Information FB page. At sa lahat po ng nararating ng tinig na ito, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating Balitang Bayan, ito po ay hahatid sa atin ng mga magigiting at masisipag na estudyante mula sa Mary Edwards Venturanza Elementary School o MEVES News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-labing-anim na araw ng Nobyembre, taong 2024. Ako po si Jilvin John B. Bangona. At ako naman po si Jillian G. Boreros mula sa Mary Edwards Venturanza Elementary School. At kami po ang maghatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang uli ng mga balita na ihahayag sa atin ng Mary Edwards Venturanza Elementary School o ang MEVES News Team. Fourth quarterly meeting ng MSWD, MSPT, MCAT, VAUSI at MCPC. Pinangunahan ni Mayor Benedito. Mayor Benedito nakipagpulong sa Paleco at Engineering para sa pagsasaayos ng pailaw sa 18 barangay. Quarry operators ng Brooks Point nakipagpulong kay Mayor Benedito, mga panukala para sa river rehabilitation at amyenda sa quarry resolution tinalakay. Municipal Science, Technology, Innovation nagsagawa ng paunang pagpupulong para sa economic growth at sustainable development. Seal of Good Local Governance Committee ng Brooks Point at mga ulong tagapamahala nagpulong para sa mas maayos na serbisyo publiko. Mga programa at proyekto para sa 2025 inihanda. Mayor Benedito aktibong nakiisa sa Barangay Assembly ng Brooks Point. Mga bantay dagat ng Brooks Point nakipagpulong kay Mayor Benedito. Kaugnay nito, Mayor Benedito nakipagpulong sa ilang department heads upang talakayin ang posibilidad ng pagbibigay ng fuel subsidy at allowance sa bantay dagat. Legal na pagmamay-ari ng lupa sa Palad Village, tinalakay sa pagpupulong ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Mayor Benedito nakipagpulong sa PCG at MDRRMO hinggil sa pagsadsad ng cargo vessel ng PGMC sa Brooks Point. Mga barangay health workers ng Brooks Point binigyang pugay sa 6th Annual VHW Local Convention. At Mayor Benedito binisita ang ongoing construction ng mga LGU projects sa bayan ng Brooks Point. Magbabalik ang MEVES News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito para sa ating unang balita, 4th quarterly meeting ng MSWD, MSPT, MCAT, VAUSI at MCPC. Pinangunahan ni Mayor Benedito. Para sa detalye, narito si MEVES News reporter Zoe Shane G. Borse. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang ika-4 na quarterly joint meeting ng MSWD,
MSPT, MCAT-VAUSI at MCPC na ginanap sa conference room ng Bagong Gusali ng Pamahalaang Lokal ng Brooks Point, araw ng Martes, November 5, 2024. Layunin ng pagpulong na alamin ang kasalukuyang estado ng hanay ng mga kabataan at kababaihan sa pamamagitan ng pag-uulat ng Municipal Social Protection Team o MSPT, Municipal Committee on Anti-Trafficking or MCMCAT, and Violence Against Women and Their Children o VAUSI, at Municipal Child Protection Council o MCPC na pinangunahan ng Municipal Social Welfare and Development Office sa pamumuno ni MSWDO Reynaldo Bacosa upang matiyak na panatili at maisa-katuparan ang Memorandum Circular para sa taong 2025 Child Friendly Local Governance Audit o CFLGA na madato sa lahat ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Social Welfare Officer Rochelle Supe, patuloy umano ang kanilang pagsasagawa ng monitoring at pagbigay proteksyon sa mga naitalang mga kabataan at kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso sa lahat ng aspeto ng kanilang pagkatao sa ilalim ng Republic Act 9262 o an Act Defining Violence o MCAT-VAUSI. Iniulat naman ni Social Welfare Officer 1, Pia Marie Paalan, ang datos ng mga kabataan na abuso sa ilalim ng Republic Act No. 7610 o an Act Providing for Stronger Deterrence and Special Protection Against Child Abuse na kanilang nakalap patuwang ang Philippine National Police o PNP, gayon din ang kanilang mga hakbang upang matulungan ang mga biktima. Maisaayos at mas mapaganda ang mga pasilidad ng counseling room sa Bagong Gusali ng munisipyo. Iniulat rin ang mga talaan ng mga naibigay na tulong o assistance sa bawat individual na dumanas ng krisis sa buong taon katulad ng medical assistance, burial assistance, shelter assistance at transportation assistance mula sa Gender and Development o GAD Fund na ibinahagi naman ni Youth Development Officer 1, Jeannie May Valeriano. Ikinatuwa naman ni Mayor Benedito ang naganap na pag-uulat dahil base sa datos ay walang bagong naidagdag sa talaan ng mga nabusong mamamayan sa bayan ng Brooks Point. Ayon kay Mayor Benedito, patuloy ang monitoring at suporta ng kanyang pamumunuan sa sitwasyon ng MSPT, MCAT-VAUSI at MCPC. Zoe Shane G. Borse, Mary Edwards Venturanza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Zoe Shane. At sa Balitang Pangbayan, Mayor Benedito nakipagpulong sa Paleco at Engineering para sa pagsasaayos ng pailaw sa 18 barangay. Hayan natin ang buong detalye sa ulat ni Meves News Reporter Althea May B. Akyas. Balitang Bayan. Ipinulong ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sina Engineer Mark Kapinpin, ang Area Construction Section Manager ng Palawan Electric Cooperative, at ilang personalidad mula sa Municipal Engineering Office sa pangunguna ni Municipal Engineer Raul Quijano Jr. sa tanggapan ng Punong Bayan sa Bagong Gusali ng Pamahalaang Lokal ng Brooks Point, araw ng Lunes, ika-4 ng November 2024. Tinalakay ang hinaing ng mga mamamayan nakatira sa mga malalayong sitio ng 18 barangay na hanggang sa ngayon ay hindi pa naaabot ng proyektong pailaw. Naisin ni Mayor Benedito na ngayong taon ay maranasan ng mga mamamayan ang saya ng liwanag ng Pasko, lalo na yung nasa kasuluk-sulukang bahagi ng bayan. Ayon naman kay Engineer Kapinpin, sa kanya umanong pagkakaalam ay na-endorso na ang letter of request sa Paleco main office at inaantay na lamang ang katugunan nito upang ma-energize ang linya ng kuryente na ipinamahagi pa noong panahon pa ni dating mayor na ngayon ay Vice Mayor Attorney Mary Jean Feliciano. Napagkasunduan sa pagpulong na maghihintay ang dalawang panig ng resulta ng nasabing request letter. Habang nangako naman si Engineer Kapinpin na agad na ipagbibigay alam sa Punong Bayan, rekomendasyon ng Paleco. Althea May B. Akyas, Mary Edwards Venturanza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan.
Salamat sa iyo, Althea May, quarry operators ng Brooks Point, nakipagpulong kay Mayor Benedito, mga panukala para sa river rehabilitation at amyenda sa quarry resolution, tinalakay sa ulat ni Meves News reporter Ariel Q. Magbanwa. Balitang Bayan. Isinagawa ang regular na pagpupulong ang samahan ng mga quarry operators sa bayan ng Brooks Point sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Araw ng Miyerkules, ika-30 ng Oktubre, taong kasalukuyan, naginanap sa New Municipal Hall, Barangay Tubtub upang talakayin ang mga usapin na nauugnay sa mga transaksyon at legal na proseso ng pagkwari mula sa mga ilog sa bayan ng Brooks Point. Kabilang sa nakipagpulong sina SB Victoriano Colili, Menro Representative Mr. Josel Belen at mga miyembro ng quarry operators. Ipinahayag ni Konsehal Colili ang suhestyon na maisali sa Provincial Mining at Regulatory Board o PMRB new guidelines ang mga river rehabilitation programs na exclusive sa mga quarry permittee kung saang lugar o bayan isinagawa ang operasyon. Hiniling din ng mga quarry operators na kung maaaring maamimdahan ang resolusyon na maibaba sa 100 cubic ang magiging legal na ikwari para sa charity na bawat operators na magagamit ng mga paaralan, simbahan, barangays at iba pang pampublikong proyekto mula sa 300 cubic na itinakdang resolusyon ng ICAN. Pinayuhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang quarry operators na magpasa rin ng resolusyon mula sa asosasyon na naglalahad ng kahilingan upang masusing mapag-aralan ng ICAN Board. Samantala, hinikayat ni Mayor Benedito na magtulungan ang pamahalaang lokal at Quarry Operator Association sa pagsasaayos ng mga ilog at daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha at maging maayos ang lagay ng anyong tubig sa bayan ng Brooks Point. Mariel Magbanwa, Mere Edward Venturan sa Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Mariel. Samantala, Municipal Science, Technology and Innovation Committee nagsagawa ng paunang pagpupulong para sa economic growth at sustainable development. Narito ang ulat ni Meves News reporter Johan S. Salvacion. Balitang Bayan. Nagsagawa ng paunang pagpupulong ang Municipal Science, Technology Innovation Committee o MSTIC kaugnay sa paglalayon na maisakatuparan ang mithiin sa usaping economic growth at sustainable development sa bayan ng Brooks Point, araw ng Lunes, November 4, 2024, na ginanap sa Conference Room, New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Municipal Administrator Edgar Lacandazo bilang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Ang nasabing pagpupulong kasama sila MPDO and ENP, Joey Piramide, MSWDO Rinaldo Bacosa, MD RRMO, OIC, Mod Rayan Miranda, Menrom Remy Mostrero, DepEd North District Public Schools District Supervisor, Celia Jose, mga kinatawan ng OMA, MEO, OMHO, Private Sector Representative, Business Sector, Farmer, at Fisherfolk Representative na una ng minathala ng bawat sektor ang nakikitang na dapat harapin at posibleng epektibong bang upang maabot ang mithiin ng MSTIC. Layunin ng pagpupulong na magkaroon ng inisyal na plano na maaaring maimplementa sa taong 2025-2030. Kung saan ay mapapaunlad ang iba't ibang sektor na kaugnay environmental sciences katulad na pagpapabilis ng
kooperasyon sa agrikultura, pangingisda, pagpapanatili ng bahay gubat, pagtitiyak ng kaligtasan at maayos na kalusugan ng mga mamamayan na nakatira malayo sa modernisasyon at pagkakaroon ng sapat na kaalaman para sa mga estudyante at bawat individual. Nakatakda magkaroon ng pinal na pulong sa susunod na buwan kung saan ay inaasahan na mayroon na konkretong mga plano na siyang magiging epektibo sa pagpapatupad na adhikain ng pamahalaan. Ipinarating naman ng kinatawan ni Mayor Benedito na buo ang kanyang suporta at pakikiisa tungo sa pag-unlad ng bayan. Johan S. Salvacion, Mary Edwards Venturanza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Johan. Susunod, Seal of Good Local Governance Committee ng Brooks Point at mga ulong tagapamahala nagpulong para sa mas maayos na serbisyo publiko, mga programa at proyekto para sa 2025 inihanda. Balitang hatid sa atin ni Meves News Reporter Shiley Rich Lopez. Balitang Bayan. Sa patuloy na paglalayong mapaglingkuran ang mga mamamayan base sa pamantayan ng Seal of Good Local Governance. Nagpulong ang lahat ng mga ulong tagapamahala na kabilang sa SGLG Committee ng Lokal na Pamahalaan ng Brooks Point araw ng Lunes, November 4, 2024 sa Conference Hall, yung Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Dumalo sina Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pagpupulong patungkol sa Local Governance Performance Management System Seal of Good Local Governance or LGPMS SGLG na pinapangunahan ni SGLG Committee Chairman MPDC ENP Joey Piramide, DILG MLGOO Brooks Point Coraline Atienza, kasama sina DepEd Public Schools District Supervisor North District Celia Siose at mga kinatawan ng iba't ibang mga tanggapan ng lokal na pamahalaan. Tinatalakay dito ang usaping resolusyon, ordinance at pamamahala sa mga programa at proyekto ng munisipyo. Ayon sa pamantayan ng Seal of Good Local Governance or SGLG at ang mga implementasyon sa kasalukuyang taon at sa paghahanda sa taong 2025 para sa mas tapat na pagbibigay serbisyo sa publiko. Kabilang sa pinagtutuunan ng pansin ay ang financial administration and sustainability, disaster preparedness, social protection and sensitivity, health compliance and responsiveness, sustainable education, business friendliness, competitiveness, safety, peace and order, environmental management, tourism, heritage, development, culture and arts at youth development. Sa pagpupulong, pinakita dito ang pagkakaisa at pagtutulungan ng department heads ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point upang maging maayos at epektibo ang paglilingkod sa mga mamamayan tungo sa kaunlaran ng bayan. Shiley Rich S. Lopez, Mary Edwards Venturanza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Shiley Rich. Samantala, Mayor Benedito aktibong nakiisa sa Barangay Assembly ng Brooks Point. Narito ang ulat sa atin ni Meves News Reporter Valerie A. Zambales. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa ang mga barangay assembly para sa second semester nitong buwan ng Oktubre, kung saan dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa ilang mga barangay ng bayan ng Brooks Point, kabilang ang Barangay Aribungos, Calasagin, Poblacion District 1, Mainit, Ipilan at Barangay Mambalot. Araw ng Sabado, Oktubre 26, isinagawa ang second semester barangay assembly sa Barangay Aribungos sa pangunguna ni Kapitan Edgar N. Inso, Barangay Calasagin sa pangunguna ni Kapitan Jordan Piraza, Barangay Poblacion District 1 sa pangunguna ni
Kapitan at Liga ng mga Barangay President Georgialyn Joy O. Quiachon at Barangay Mainit sa pangunguna ni Kapitan Lizel B. Bacquiao. Sa araw naman ng Linggo, Oktubre 27, kabilang sa mga dinaluhan ni Mayor Benedito ang Barangay Ipilan sa pangunguna ni Kapitan Nadsmil A. Bazil at Barangay Mambalot sa pangunguna ni Kapitan Rodora E. Racimo. Sa bawat barangay assembly, matyagang pinakinggan ni Mayor Benedito ang mga concerns, accomplishments at suggestions ng mga barangay officials at mga residente. Sa kanyang mensahe sa mga dumalo, binigyang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng talakayan sa barangay bilang pangunahing paraan ng aktibong pag-uusap ng komunidad dahil ito ay nagsisilbing gabay sa pag-unlad ng bayan. Napahayag din ng pasasalamat ang Punong Bayan sa mga barangay councils sa kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa kanilang nasasakupan. Valerie A. Zambales, Mary Edward Vendoranza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Valerie. Mga bantay dagat ng Brooks Point nakipagpulong kay Mayor Benedito. Balitang hatid sa ating ni Meves News reporter Zoe Shane G. Borset. Balitang Bayan. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito sa pagpulong ng mga bantay dagat ng bayan ng Brooks Point, araw ng Miyerkules, October 30, 2024. Ibinahagi ng grupo ang kanilang pangangailangan at kakulangan ng mga kagamitan bilang bantay dagat at pinansyal na pangangailangan, lalo pa sa tuwing mayroong iligalistang nahuli at kailangan ng inquest proceeding sa lungsod ng Puerto Princesa para masampahan ng kaso. Ayon kay Mayor Benedito, ang pamahalaan ay may itinakdang proseso at hakbang na dapat sundin para matugunan ang mga pangangailangan ng mga kawani ng pamahalaang lokal, lalo na ang mga nagproprotekta sa karagatang nasasakupan ng bayan tulad ng mga bantay dagat. Patuloy na hinihikayat ni Mayor Benedito ang mga bantay dagat na maging tapat sa pagbabantay at huwag mag-atubiling ipaabot sa tanggapan ng punong bayan ang mga pangangailangan sa pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan at bayan. Dagdag din ni dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, gagawin nila umano ang lahat upang matugunan ang mga pangangailangan dahil buo ang kanilang suporta sa mga lingkod ng bayan. Zoe Shane G. Borse, Mary Edwards Venturanza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Zoe Shane. Susunod, Mayor Benedito nakipagpulong sa ilang department heads upang talakayin ang posibilidad ng pagbibigay ng fuel subsidy at allowance sa bantay dagat. Ulat hatid ni Meves News reporter Atea May B. Akyas para sa detalye. Balitang Bayan. Sama-samang nagpulong sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., sina Municipal Administrator Edgar Lacandazo, Menro Remy Moschero, Municipal Accountant Senia Saya, Municipal Budget Officer Gemalus Soriano, Municipal Treasurer Emma Tabangay at HRMO Luz Galicia. Kabilang ang ilang personnel representatives ng Philippine Coast Guard, Philippine Maritime, Philippine National Police at Bantay Dagat, Rangers. Araw ng Lunes, ika-4 ng November taong 2024 sa New Municipal Hall, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Layunin ng pagpupulong na talakayin ang Fuel Subsidy, Transportation at Food Allowance Fund sa tuwing may inquest proceedings ang bantay dagat sa paghuhuli ng mga illegal fishers at mga gamit na bangka sa mga karagatan at baybayin na sakop ng bayan ng Brooks Point. Kaugnay nito ay kanila ring tinalakay ang tamang pag-i-endorso ng kaso na ipafile sa Prosecutor's Office sa Puerto Princesa City na pinangungunahan ng Philippine Maritime Police, PCG at PNP.
Katuwang ang Bantay Dagat Rangers na hindi lalagpasan na nakatakdang oras na mula 18 hours hanggang 36 hours. Depende sa illegal fishing activity na naaktuhang isinasagawa. Samantala, inihayag ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang posibilidad na paglipat ng mga Bantay Dagat Rangers sa ilalim ng pamunuan ng Punong Bayan mula sa Mendro upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa bawat operasyong isinasagawa. Althea May B. Akyas, Mary Edwards Venturanza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Althea May. Samantala, legal na pagmamay-ari ng lupa sa Palad Village tinalakay sa pagpupulong ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Ito ay balitang hatid sa ating ni Meves News reporter Mariel Q. Magbanwa. Balitang Bayan. Kaugnay ng usaping pagsasaligal ng titulo sa halos 27 hectares ng lupa na tinitirahan ng mga residente ng KKK Village sa Barangay Maasin ay muling nakipagpulong kina Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Administrator Edgar Lacandaso ang mga kinatawan ng naturang lugar sa Barangay Maasin at Barangay Maasin official kasama ang Menro representative na si Ginoong Josel Bilen sa Conference Hall ng New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan, araw ng Miyerkules, ika-30 ng Oktubre, taong kasalukuyan. Kanilang inihayag ang kasalukuyang estado ng mga dokumento na ipinoproseso sa Department of Agrarian Reform o DAR at ang paghahanap ng private surveyor na aprobado ng Department of Environment and Natural Resources o DENR upang ganap ng makakuha ng deed of donation na magdideklara ng proper claim ng lokal na pamahalaan sa nasabing area ng lupa. Kasunod ng prosesong ito ay saka pa lamang maaring maibigay ang karapatan ng legal ng pagmamay-ari sa bawat lehitimong residenteng naninirahan sa lugar sa mahabang taon. Samantala, pinagkasundoan din ng lahat ng kasapi ng Barangay Council na mapalitan ang pangalan mula sa KKK Village bilang Palad Village dahil ito na ang nakagisnang pagkilanlan ng karamihan sa naturang lugar. Patuloy pa rin ang pagsasaayos ng mga legal na dokumentong kinakailangan na pagsunod sa tamang proseso ukol sa usaping ito. Mariel Magbanwa, Mary Edwards Venturanza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Mariel. Mayor Benedito nakipagpulong sa PCG at MDRMO hinggil sa pagsadsad ng cargo vessel ng PGMC sa Brooks Point. Para alamin natin ang detalye kay Meves News reporter Johan S. Salvacion. Balitang Bayan. Nakipagpulong kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Philippine Coast Guard South Central Palawan Station personnel sa pamumuno ni Deputy Commander PCG South Central Palawan Station Leo Bibacuel at Municipal Disaster Risk Reduction Management personnels na pinangungunahan ni MDRRMO OIC Engineer Mod Ryan Miranda kaugnay sa pagsadsad ng cargo vessel ng Platinum Group's Metal Corporation o PGMC sa Sitio Buligay, Barangay Poblacion, District 1, Brooks Point, Palawan. Noong ika-24 ng Oktubre taong 2024 dahil sa malakas na hangin at taas ng alon. Dulot ng severe tropical storm Christine. Base sa pagsusuri ay wala namang naitalang malalang pinsala ang cargo vessel at wala ring bakas ng oil spill mula sa pagkakabaklas ng tali nito. Sa anchor point dahil sa lakas ng hampas ng alon at hangin. Sa kasalukuyan ay naibalik na ang PGMC cargo vessel sa dagat upang muli na ito makapaglayag sa pagpapatuloy ng operasyon nito sa iba pang lugar. Johan S. Salvacion, Mary Edwards Venturanza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Johan. Para sa isa pang Balitang Pangbayan, mga barangay health workers ng Brooks Point binigyang pugay sa 6th Annual BHW Local Convention. Sa ulat ni Meves News reporter Shiley Rich S. Lopez. Balitang Bayan.
Bilang pasasalamat sa walang sawang paglilingkod sa komunidad, kinilala ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang mga Barangay Health Workers o BHW ng bayan sa kanilang 6th Annual BHW Local Convention. Huwebes, ika-7 ng Nobyembre, kasalukuyan na ginanap sa covered gym ng Barangay Poblacion District 2. Pinangunahan ni Municipal Health Officer Dr. Lovelyn R. Sotoza ang pagbibigay ng mainit na pagtanggap sa mga dumalo. Habang nagbigay ng mensahe ng inspirasyon sina BHW President Rebecca Omar at Konsehal Richard Balean, Chairman ng Committee on Health. Kabilang sa dumalo sina Erlinda Compassion at November 2023 Midwives Licensure Examination Top 9 Passer Kim Yu Inde RM na nagbahagi ng kanilang testimony upang magbigay inspirasyon sa mga BHW. Nakiisa rin si Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at mga miyembro ng Sangguniang Bayan upang maghatid ng pagpupugay sa mga tinuturing na bayaning pangkalusugan sa barangay at kanilang pasasalamat sa mga BHW dahil sa kanilang paghahatid ng serbisyong tunay at buwis buhay na paglilingkod para sa kalusugan ng bayan. Bukod pa rito, iginawa din sa nasabing pagdiriwang ang mga natatanging parangal at sertipiko sa mga BHW na naglingkod ng mahigit 20 taon kabilang na ang mga BHW Artist of the Year at ang mga umabot na ng 30 taon sa serbisyo. Sinundan ito ng awarding of certificates sa mga accomplishment ng mga barangay. Sa pagpapatuloy ng programa, nagbigay sigla sa pagdiriwang ang mutya ng BHW 2024 at Cultural Dance Contest kung saan ipinakita ng mga kalahok ang kanilang galing sa pagsasayaw at pagkamalikhain sa iba't ibang kategorya. Natapos ang selebrasyon sa pamamahagi ng mga health kit at pagkilala sa mga nagwagi bilang pasasalamat sa kanilang pagsusumikap at malasakit sa bayan. Shiley Rich S. Lopez, Mary Edwards Ventoranza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Shiley Rich. Susunod, Mayor Benedito binisita ang ongoing construction ng mga LGU projects sa bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni Meves News reporter Valerie A. Zambales. Balitang Bayan. Personal na binisita ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang ilan sa mga kasalukuyang proyekto ng pamahalaang lokal sa bayan ng Brooks Point araw ng Martes, November 5, 2024 upang tiyakin ang maayos na pag-usad ng mga pagtatayo nito at nang masiguro na umaayon ang mga ito sa pamantayan ng kalidad. Kabilang sa kanyang binisita ang tinatayong multi-purpose building sa Barangay Maasin at mga construction ng mga covered gym ng Sitio Cabar, Barangay Aribungos at covered gym ng mga paaralang Calasagin National High School sa Barangay Calasagin at Eliseo Oblian National High School sa Barangay Mambalot. Sa Barangay Maasim, binigyang diin ni Mayor Benedito ang kanyang dedikasyon sa pagpapanatili ng kalidad at bilis ng construction upang matiyak na matatapos ang proyekto ayon sa nakatakdang petsa. Sa kanyang pagbisita sa Calasagin at Eliseo Oblian National High School, ipinakita niya ang suporta para sa ligtas at maayos na espasyo para sa mga aktibidad ng mga mag-aaral at guro na ikinatuwa ng buong paaralan. Sa Sitio Cabar at Barangay Aribungos naman, binigyang diin ng alkalde ang kanyang suporta sa mga proyektong
makakatulong sa kapakanan ng komunidad at nagpahayag ng pasasalamat sa mabilis na pag-usad ng construction. Ang mga pagbisitang ito ni Mayor Benedito ay patunay ng dedikasyon ng lokal na pamahalaan sa pagpapabuti ng mga pampublikong pasilidad para sa kaunlaran at kagalingan ng mga mamamayan ng Brooks Point. Valerie A. Zambales, Mary Edwards Venturanza Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Valerie. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Jillian G. Boreros. At ako naman po si Jilvin John B. Bangona. Kami po muli ang Mary Edwards Venturanza Elementary School o Meves News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat, Mary Edwards Venturanza Elementary School o Meves News Team. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Isang magandang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Welcome po sa ating pangalawang segment, ang Talakayang Bayan. Ayan, welcome po sa ating mga manunood. Ayan, tayo po ay napagbigyan ng isang espesyal na pagkakataon upang makapanayam ang isa sa mga masisipag at very humble po na lingkod ng bayan ng Brooks Point. Ayan, sama-sama po natin i-welcome mga kababayan. Walang iba kundi ang ating Municipal Social Development Officer, si Sir Reynaldo Bacosa. Ayan, isang magandang umaga po sa inyo, Sir. Magandang umaga din po, Ma'am Mariel. Gayun din po sa ating taga-pakinig at maging sa mga taga-panood ng ating programa. Ayan, Sir, nagpapasalamat po ang aming team dahil pinaunlakan niyo po yung agana naming request. Kaya sa daming schedule niyo po, Sir, no, napaka-busy niyo po at salamat po at napaunlakan niyo po kami. Ayan, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa para po sa unang katanungan. As we celebrate National Children's Day or month, alinsunod sa Republic Act number 10661, ang buwan ng mga bata sa Pilipinas, ano po ang kahalagahan nito sa ating komunidad? So, magandang araw muli. So, ang Children's Month celebration po ay alinsunod sa Batas RA 10661. Nung mga unang panahon, siya ay sineselebrate tuwing buwan ng Oktubre. Pero nung last 2015, binaba po itong batas na to na kung saan ang Children's Month po sa buong Pilipinas ay ginawa ng buwan ng Nobyembre. So ito po ay pagtalima na rin, base na rin po doon sa mga napagkasunduan sa Convention of Rights of Children na pinangunahan po ng United Nations, na kung saan yung mga iba't ibang bansa sa buong mundo, sila po yung unang nagkakrap ng mga batas para sa kababaihan at ganun din po ito para sa mga bata. So, amat-amat po mula sa international stage, nag-a-adapt po yung ating bansa, ang ating Pilipinas. At sa Pilipinas po, yung mga lead agency po na nabigyan ng malaking role dito sa Children's Month celebration ay yung National Youth Commission, Department of Education, Commission on Higher Education, Philippine Information Agency, at yung sa amin pong mother agency, yung Department of Social Welfare and Development. Mahalaga po ito sa bawat tao, lalong sa ating komunidad, kasi ang pangunahing layunin po nito ay mabigyan po ng kaalaman ang buong sambayanan, yung mga magulang, lalo rin po yung mga bata, patungkol po sa kanilang karapatan at sa iba't ibang benepisyo, responsibilidad na rin. So, patungkol po ito sa kanilang kapakanan, sa kabuuan po. So, ang National Children's Month po ay hindi lang sa Pilipinas, kundi nasa ibang bansa rin. Pang ano po siya,
doon po yung konsepto niya doon po nagsimula. So tayo po, amat-amat nag-adapt po tayo doon, na kung saan nga ito yung naging bunga ng pag-adapt natin ng international law na nagmula po sa UN. Ayan po. Sa pangalawang katanungan, ano po ang mga paghahanda ng ating ginagawa upang magkaroon ng masayang Children's Month ngayong taon? So, bilang ito naman po ay yearly celebration na kinakandak natin, napupunduhan po na kung saan nga po ang Municipal Social Welfare Development Office na may isang division, ang tinatawag po ay Daycare Service Program. Sila po yung grupo or team na nangunguna para po sa pagkandak nito. Katulad po nito, sa darating po na Nobyembre 12, 2024, gaganapin po yung ating Children's Month Celebration doon po sa New Terminal Building. At ang taunang tema po ang tema po natin ay Break the Prevalence and the Violence, Protecting the Children, Creating a Safe Philippines. So yearly po nagbabago ng tema. So ito po ang tema natin sa taong ito. Ang mga activities po natin dyan, magsisimula po ang programa sa November 12 ng maikling parade po dito po sa PD Road, papasok sa Paratungon, tapos papasok po doon sa New Terminal Building. Kasama po yung almost 1,600 daycare children, kasama din po yung kanilang mga magulang, at yung ating pong 52 daycare child development workers o yung dating tinatawag na daycare teachers natin. Bali po, ang 18 barangays po ng Brooks Point, lahat po yan ay may daycare child development centers po ang tawag sa ngayon. So, ganun po sila karami. So, medyo malaki-laking crowd. Pag start po ng parade, diretso na po sa program na kung saan ang napag-isipan po at napagkasunduan ngayon ng conceptualization po ng programa ay mayroon pong float, contest po iyon. Gamit po yung float, ang paggawa po ng float ay mga recycled material. So, depende na po kung gaano ka-innovative yung ating mga barangay. Opo. Tapos, meron din pong modeling na kung saan yung gagamitin din po ng mga kagamitan o costume ng ating mga bata na rarampa ay gawa rin po sa recycled materials. Sa hapon po magkakaroon ng showcase ng mga talento. Diyan na po yung sayaw, maaring may awit, may konting drama-drama or kung ano pa. Depende po kung ano kanilang ipepresent. At sa hapon, ang inaabangan po ng mga bata yung parlor games. Yun po ang magiging kabuuhan po ng ating programa. Tapos sa mga contest po na yan, siyempre po may mga mananalo, yung mapapalad o yung makpipili natin na higit na magaling kumpara doon sa iba. Yung mga bata na po yun ay pipiliin at yun naman po yung ating dadalhin sa tinatawag na Provincial Talent Contest po sa November 29 sa Puerto Princesa. So ang magkukumpit po naman doon ay mga munisipyo, parang may representative per municipalities. So, kaya po yung mga batang mag-excel during sa event sa November 12, may chance po sila sasamahan po ng ating coordinators papunta doon para mag-compete naman po sa ibang munisipyo. Kung saan, yung nga po, yung exposure nila, hindi lang pang munisipyo, parang provincial level. Kung sakasaling makita doon, magaling ma-represent, may mga cash prizes din naman po. Talagang nakaka-excite po nun, sir. Pero ang dami po nila, 1,000 na mga bata na po. Nasa 1,600 po yung ating enrolled po na daycare children po. Ayan. Maliban po sa celebration ng National Children's Month, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano-ano pa po ang kasalukuyang programang ipinapatupad ng ating pamahalang lokal para sa ating mga bata dito sa ating bayan? Sa ngayon po, marami tayong programa na pinapatupad para po sa mga bata o ganun din para sa mga kabataan. Sa sector po ng daycare center, service program, meron po tayong tinatawag na supplemental feeding program. Yun po ay pondo ng national government na kung saan meron pong 120 days tayo nagbibigay po sa kanila ng mga supplement, mga bar na kung saan maganda ang protina o nutrients para po mapaangat yung kanilang timbang, hindi po malnourished. Pero sa local naman po,
na pamahalaan, meron din po tayong pondo para doon, na kung saan yung ating MNOW po, siya po yung nangunguna para doon sa ganong proyekto. Siyempre po, yung katulad po ng feeding program po ng Community Affairs Division, nakakatulong din dahil ang target nun ay kabataan. Yung ating sports office po, mga palaro, pero karamihan po medyo mas mataas na yung edad. Programa, ang sa Children's Month, may scholarship program din po tayo, aware din po tayo, di ba? Tapos sa ating pong eskwelahan, ang ating Municipal Health Office, meron din pong mga vaccination activities na ginagawa. Na kung saan, lahat pong yun ay para sa mga bata. Para maiwasan po yung, tawag dito, yung mga sakit-sakit. Yung polio, mga ganon. Yun po yung mga programa. Iba't iba po, depende sa kalusugan. Meron din po tayong spiritual kasi ang alam ko may mga kabataan din po tayo sa iba't ibang simbahan. May iba-iba rin po silang activity, youth camp. Pero depende na po. Ang sa atin po, minsan nakaka-connect tayo kalimitan sa kanila. Pero siyempre sa ibang sektor, sa mga private, sa mga NGO, ang alam po natin, na-appreciate po natin, sila po ay may iba-iba ring activities. Ayan, sir, ano po ba ang edad para maituring natin ang isang bata na isang bata? Opo. Base po rin sa batas natin, yung Republic Act 7610 o yung Special Protection of Children against all forms of abuse, exploitation, and neglect. Ang sinasabi po doon ay, ang bata raw po ay sino man na merong edad 17 pababa. Pero meron siyang exemption. Pwedeng 18 years old pataas, pero yung kanyang mental na estado ay hindi kayang tumapat o sumabay doon. Parang meron siyang konting late development o gano'n. Pwede po natin consider na bata pa rin siya. Kung siya po ay may special na kondisyon. Kasi hindi niya pa po kaya mag-decide o mag-isip, ang kanyang mental hindi po makakasabay doon sa adult. So, pwede po siyang considered na as child or children. So, nabanggit niyo po kanina, sir, na ang National Children's Month ay para sa karapatan ng mga bata. Ayan. Paano po natin naisinusulong at pinahalaga ng kaligtasan at kapakanan ng mga bata laban sa child labor, illegal exploitation, violence, at marami pang iba? Marami po tayong mga batas nasyonal na kung saan pag dumarating po sa atin, yun po ay ating ina-adapt dito sa local. Meron tayong, pasensya na, hindi naman tayo masyadong expert sa batas, at saka lalo na sa numero. Ang mga bago po dyan, anti-child marriage law, na kung saan bawal na po iproseso ang kasal o ipakasal yung mga minor. Dati po sa kultura ng sa relihiyon ng ating mga kapatid, pwede. Pero sa ngayon, unti-unti na po nating binibreak yun. So, may batas din tayo. Bawal po, katulad dito sa local, bawal magbenta sa mga minors ng alak, sigarilyo, o mga solvent. Para sa bata din po yon. Meron ding mga batas na kung saan in-encourage po lahat ng kabataan na pumasok sa eskwelahan. Medyo marami siya, kaya lang, sige ma'am. Dito sa atin, may ordinansa rin po tayo, yung para sa kapakanan po ng mga bata, maiwas sila sa hindi magagandang bagay, yung anti-curfew, yung pamamalimos, meron din po tayong anti-mendicancy law dito sa atin, kasi yung mga bata na ano po sila, nalalagay po sila sa hindi magandang sitwasyon. Baka isipin nila na way of living na po yan. So hindi ho dapat. Dapat po mabigyan sila ng makapag-aral at makahanap sila ng ibang paraan ng kabuhayan hanggang sa paglaki po nila. Marami po ma'am, kaya lang hindi ko na po mas kabisado ng gusto. Paano po napapalakas ng pamahalaan lokal ang ating mga kawani ng pamahalaan na nangangalaga sa mga bata? Sa ganong parte, bilang kawani, kami po kasama ng iba't ibang disiplina o iba't ibang profesyon. Patuloy po namin ino-educate yung aming sarili, kinakapacitate, kasi kasabi nga nila, life is a continuous process of learning.
at may iba-ibang panibagong technology, panibagong proseso para sa pagbibigay ng serbisyo sa mga bata. So sa ating parte bilang kawani po, pinapalakas po natin, tumutulong po tayo kasama ang MLGO, ang kapulisan, doon po sa mga tinatawag na mga special bodies, katulad po ng Barangay Council for the Protection of Children. Meron din po tayong Municipal Council for the Protection of Children. Yung schools po, meron din silang Child Protection Committee na tinatawag. Yung sa kapulisan, meron namang Women and Children's Protection Desk na magsisilbi sa mga kabataan. Yun po yung mga special bodies. Meron din po tayong Municipal Anti-Trafficking, Violence Against Women and their Children. So iba-ibang committee, mayroon po silang specific roles and purpose na isinuserve o binibigay po sa ating mga pamayanan. Tapos bilang kawani, isa din sa programa ng social welfare, in particularly po sa amin, kunyari po, yung mag-asawa, yung couple na bago pa lang magpapakasal, sila po ay nag-undergo ng counseling. Ang ating pong National Chaplain Services, kasama po yung social welfare, MHO, gayon din po yung population officer. Bago po kinakasal, nagkakandak agad ng counseling. Sinasabi sa kanila na ito yung karapatan ng magiging anak ninyo, ganito dapat ang maging responsibilidad ng isang magulang. So sa early stage po na yon, hindi pa pinapanganak o hindi pa ginagawa yung bata, tinuturuan na po yung mga magulang kung ano yung kanilang maging dapat na gawin sa kanilang mga anak. So pag pamilya na, meron din tayong iba-ibang serbisyo. Kung medyo marami na yung mga anak, meron po tayong mga population control, iba't ibang methods. Kasi kung alam na po natin na hindi natin kayang isuportahan yung maraming anak, so nag-apply po tayo ng mga ganon. Depende naman po sa kagustuhan ng pamilya. Tapos meron din kaming empowerment and reaffirmation of paternal abilities, yung sinasabi na ERPAT for short, na kung saan yung mga kalalakihan po katulad ko, kung may anak po ako sa school or sa daycare, may mga panahon o oras na inimbitahan po doon sa daycare center na kung saan may mga counselor pa tayo sa iba't ibang sektor na nagbibigay po ng education at tinuturuan sila kung paano po maging mabuting haligi ng tahanan. Kasi yun po yung iba't ibang pamamaraan namin. Talagang napaka-ganda po nito, sir. No, hindi lang po siya nakafocus sa mga bata, kundi meron din po siya sa pamilya, sa mga tatay, sa mga nanay po na nangangalaga sa ating mga kabataan. Yes, ma'am. Kasi kung matatandaan ninyo po, o sabi nga nila, ang ugali po ng isang bata ay nakadepende po sa pagpapalaki ng pamilya. Kasi ang pamilya po pinakamaliit na unit sa ating komunidad. So doon po magsisimula yung ugali, kung ano po yung kanyang magiging actuation sa labas. Pangalawa na lang po yung community tsaka yung mga ibang impluwensya. Pero pamilya pa rin po yung huhubog sa kanilang mga anak. So dapat unahin natin yung nanay at tatay para kung sakaling darating na kanilang mga anak, sila mismo yung huhubog, magiging ehemplo. Pasensya na. Ehemplo ng kanilang ng kanilang magiging anak. Higit sa lahat sila rin po yung magpoprotekta sa kanilang mga anak. Opo, papalakasin po natin yung kanilang pamilya. Ayan, sir, naniniwala po tayo na mahalaga ang inclusive strategy sa mga programa ng pamahalaan. Paano po natin mahihikayat ang taong bayan na makiisa sa ating layunin para sa mga bata? Kami po sa Social Welfare, Municipal Social Welfare and Development Office, may mga iba't ibang pamaraan din na kung saan katulad po sa daycare service program, yung mga magulang ng mga bata, binubuo rin po sila. Parang kumbaga sa school, elementary, mga PTA din, may mga activities din po. Meron din silang activities. Kunyari, tutulong sila sa pagluto ng mga pagkain, sa pag-aayos ng konting ayusin sa center.
na kung saan po doon po na bibuild yung tinatawag na cooperation tsaka unity. Yun po yung paraan para ma-encourage sila dahil makikita nila na yung mga ginagawa po, mga ganong activities ay hindi naman po para sa iba, kundi para sa mga anak din nila po. So, meron din po tayong mga counseling services. Kung may mga reported po tayo na medyo biktima po ng bawsi, nakakausap po natin sila. Minsan katuwang po yung mga taga-barangay. Yun po yung mga example. Meron din po tayong mga information and education campaigns sa iba't ibang settings, pwedeng sa barangay as activities ng barangay o sa activities po namin pwede naman. Parang naalala ko sir yung quotation na it takes a village to raise a child. Parang talagang yung mga maraming nakaka-apekto talaga sa kanyang paglaki na sir, no? Opo. Yung kanyang environment. So, yun din. Sa magulang. Opo, tama po kayo dyan. Pero siyempre, ang pinaka-pundasyon pa din po ay yung magulang, yung pamilya. Kasi kung na-build mo na po yung bata, bago pa man po lumabas sa circle, kasi po habang lumalaki yung bata, kung mapapansin mo, naghahanap po na siya ng ibang kasama, kakwento. Kunyari is classmate, kapitbahay. Hindi po katulad pag bata lang, nanay, tatay lang talaga yung kasama, pamilya. Pero habang nag-aaral, nakaka-explore po yan siya. Nakakadampot siya ng iba't ibang pag-uugali o iba't ibang impluwensya. Pero kung matibay na po ang pundasyon niya sa mga ganitong ugali or habits, mahirap na po yun ma-impluwensya ng hindi magaganda. Sir, so napaiksi po na ating oras sir, nasa dulo na po tayo ng ating programa. Sir, bago po matapos ang ating talakayan, baka may nais pa po kayong ipaabot sa mga mamamayan ng Brooks Point, nasa inyo na po ang pagkakataon. So, sa kabuuan po, sa bayan ng Brooks Point, sa pangunguna po ng ating mahal na mayor, si Sario R. Benitito Jr., ganyan po yung ating Vice Mayor, Attorney Mary Jane Feliciano, at kasama po yung ating mga lokal na leaders, kami po sa Municipal Social Welfare Office. Katuwang po at iba't ibang ahensya, kami po ay tulong-tulong para po mapangalagaan ang kapakanan po ng mga bata at ng kabataan na rin. Opo. As a whole po ng community. Kung ano po yung mandato sa amin, yun po ay pipilitin namin na maibigay o ma-serve po sa ating mga constituent. Talagang kami po ay saludo sir sa serbisyo po na ibinibigay nyo hindi lamang sa mga kabataan, hindi lang po sa mga bata, kundi sa lahat po ng edad po, no? Kasi kung mapapansin namin, araw-araw talagang may humihingi po, labas-pasok doon sa office nyo yung mga humihingi po ng tulong Opo, actually po, kung tawagin sa amin ay from birth to death. Kaya po. Kasi kung ipapanganak pa lang, may serbisyo na kami. Kaya nga po. Yung isang tao naman po, mawawala na siya, idadalhin na sa kanyang final resting place. Kayo pa rin. Yung pamilya niya ay sa amin pa din. Opo. Pero ganun po talaga yung buhay. Actually, pwede naman po tayo makatulong sa iba't iba nating pamamaraan. Nagkataon lang po na tayo ay lingkod bayan at yung ating pong sweldo ay nanggagaling din sa buwis ng ating mamamayan. So, dapat lang po siguro nasuklian natin po kung ano po yung pinagkaloob sa atin na tungkulin. Kami po nagpapasalamat sir sa inyong serbisyo para sa bayan. Ayan, muli po kaming team ay nagpapasalamat sir sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon. Nawa hindi po ito ang huli namin na makausap po kayo sa pagkus po na sa inyong napaka-busy schedule ay pinagbigyan niyo po kami sir. Talagang matinding habulan po, no? Maraming salamat din po sa pagkakataon. Thank you sir sa informative po na talakayan. Hanggang sa muli po, magandang umaga. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan.
Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dito na po tayo sa pangatlong segment ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Para po sa ating mga kababayan na hindi pa nakapagrehistro ng kanilang national ID, nagpapabatid po ang Municipal Civil Registrar Office ng LGU Brooks Point na mayroon po tayong gaganapin na national ID registration sa November 12 hanggang November 16 na gaganapin po sa Linao Elementary School, Barangay Ipilan. Maaari lang po kayong pumunta sa nasabing lugar at magdala po kayo ng mga IDs, valid IDs, ang inyong birth certificate at mga dokumento na nagpapakita ng inyong pagkakakilanlan. Paalala mula sa CSC, ang mga nakapasa sa bar at board examination ay otomatikong kinikilala bilang civil service eligibles. Ayon sa Republic Act 10-1080, itinuturing na bahagi ng civil service examinations ang mga pagsusulit na isinasagawa ng pamahalaan, kabilang ang bar exam ng Supreme Court at licensure exams ng Professional Regulation Commission o PRC. Simula ng 2014, saklaw na rin ang mga Marine Deck at Engine Officers na lisensyado ng Marina sa ilalim ng Republic Act No. 10635. Para po sa ibang impormasyon at balita, i-like at sundan ang mga kaganapan sa ating opisyal na FB page, ang Municipal Information Office. Ayan, dahil po tayo po ay kasalukuyang nasa buwan ng Nobyembre kung saan siniselebra ang National Children's Month, alamin po natin ano-ano ang mga karapatan ng ating mga kabataan. Ngayong National Children's Month, alamin natin ang tungkol sa karahasan laban sa mga bata o Violence Against Children o VAC. Talakayin natin ang paglaganap at epekto nito at kung paano tayo makatutulong sa pulisiya at programang naglalayong pigilan at tumugon sa isyong ito. Ano nga ba ang VAUC? Violence Against Children o VAC. Ang Violence Against Children o karahasan laban sa bata ay tinutukoy ng UNCRC bilang lahat ng anyo ng pisikal o mental na karahasan, pinsala o pang-aabuso, neglect o neglectful treatment, pagmamatrato o pagsasamantala. Ang karahasang laban sa bata ay maaaring nasa anyo ng pisikal na abuso, masakit na pananalita, sexual na abuso o exploitation, bullying at iba pa. Saan nga ba maaaring mangyari ang violence? Ito ay maaaring mangyari sa bahay, eskwelahan, sa komunidad o di kaya ay online. Ayan, ano nga ba ang epekto nito sa bata? Ang karahasan laban sa mga bata ay nakakaapekto sa kanilang 4 na core rights na survival, development, participation at protection. Ang epekto ng karahasan laban sa mga bata ay maaring tumagal hanggang sa kanilang pagtanda. Kaya iyon po mga kababayan, naway magkaroon po tayo ng responsibilidad at ating pong alagaan ang ating mga kabataan. Ayan, congratulations Team Brooks Point, isang malaking pagkilala at pasasalamat sa ating mga kalahok sa Zumba 2024. Ayan, nakuha po ng Poblacion District 1 Brooks Point, Palawan ng first runner-up. At bronze winners naman po ang Brooks Point Varsity Ipilan Corporation. Ayan, mabuhay ang Team Brooks Point, patuloy na magtagumpay at magbigay inspirasyon sa ating komunidad. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang isang oras nating balitaan, talakayan at serbisyong bayan. At sa bumubuo po ng Municipal Information Office, sa ngalan po ng aming Municipal Information Designate na si Ms. Deborah Faith Malakaw, ako po si Mariel Pagaduan ang naghatid sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang magandang umaga, beautiful Brooks Point.
Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.